Muling nagpatotsyada si Pangulong Duterte laban kay Senadora Laila de Lima. Sa kanyang talumpati sa Davao City kahapon, binira ng Pangulo ang mga kritiko niya kaugnay ng kampanya kontra droga. Kabilang na si Senadora Laila de Lima na dating chairperson ng Commission on Human Rights. Dati nang araw siyang pinaimbestigahan ng Senadora kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Hanggang na maging Senadora ng araw ay walang tigil ang pagbatikos sa kanya ni de Lima. Pero wala pa raw napapatunayan ng Senadora sa mga umano'y insidente na paglabag sa human rights na sangkot daw ang Pangulo. Pero mahirap sa inyo eh. Mas bright kayo, you seem to impose on people. So you chastise me publicly, Obama. With that even, hanggang ngayon, si De Lima, human rights chairman, she investigated me. Secretary, siya yung may racket. She was running the whole show. Then Senador, ganun rin. Until now, you have not come up with something. Wala pang reaksyon si de Lima kaugnay nito. Sinagot ni Presidential son Baste Duterte ang patutsada sa kanya ng ama. Kaugnay ng naging relasyon nila ng aktres na si Ellen Adarna. Hirit ni Baste sa kanyang Facebook, "I really love being his favorite son. Chill lang pa." Break na raw sila ni Ellen noon pang Disyembre. Sinabi niya na raw ito sa kanyang ama noong nasa bahay sila ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Inungkat ni Pangulong Duterte ang isyu tungkol sa anak sa convention ng Philippine Association of Water Districts sa Davao kahapon. Tila napabayaan na raw kasi ni Baste ang kanyang anak dahil sa naging relasyon kay Ellen. Kami ng asawa ko, ang isang bunso, isa pa rin di umuwi ng bahay. Sige lang doon kay Adarna. Tanong ko yung apo ko eh. Kaya ko kinuha, nilagay ko doon sa bahay na maliit, yung katabi lang rin ng bahay ko. Wala doon ang tatay. Sinong mahal mo? Papa mo, pati mama mo? Mama lang. Tragedy. Magsagot ang bata lang gano'n. It's a private family. Sa bagay, ako man rin. Never got along well with my father. Malawak na sabwatan, ganyan inilarawan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Pero ang idinidiin ni Bato, mga tiwaling opisyal daw ng NBI o ng National Bureau of Investigation. Pinalabas lang daw na anti-drug operations ang nangyari. May report si Ivan Mayrina. Lumalabas daw na nagkaroon ng malawak na sabwatan sa nangyaring pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. At hindi lamang ito isang simpleng kaso ng tokhang o kidnap for ransom. The information that we received from the PNP side, also from the NBI side, is sasabi na to, regularly nagbibigay ng pera yung online gaming doon sa mga tiwaling opisyal ng NBI. Then itong si Ji Ik-ju is matino na tao, ayaw magbigay, gustong bigyan ng leksyon para yung ibang Koreans involved sa online gaming diyan sa Mimosa matakot na para magbigay. Ang ginamit to si Santa Isabel para palabasin na anti-drug operations. Hindi rin daw natitinag si De La Rosa sa sinabi umano ni Rafael Dumlao na may mga malalaking taong nasa likod ng sindikatong nagpatumba kay G. Sabi ko nga sa inyo, bring it on. Dumalo naman sa pagbubukas ng reinvestigation ng DOJ ang pangunahing suspect na sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Gerardo alias Ding Santiago, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong at ang civilian agent ng NBI na si Jerry Umlang na siyang kasama ni Santa Isabel habang nagwi-withdraw sa ATM. Sa akin pong nalalaman po, si Dumlao po ang mastermind po nito. Kung sa akin pong ayon po sa pagkakalam ko kasi po, pag once na sakay po ako kay Santa Isabel, nagkakausap po sila. Si po yung nag-instruct Dumlao. Hindi naman humarap sa investigating panel ang itinuturong mastermind na si Police Superintendent Rafael Dumlao.
He is in the area, Your Honor, but according to him, for security reasons, he would not prefer to go down. Ang mga testigo na sina Christopher Baldovino at Marisa Moquicho, present din pati na ang may bahay ni G na si Kyung Jun Choi. Sa pagdinig inamin ng abogado ni Santiago, ang may-ari ng Dream Funeral Services na siyang nagpa-cremate sa bangkay ni G. Inimbang nila, nilinis nila yung bangkay. So yung last part ng service is yung cremation. So admitted lahat yun. But that is only insofar as his business is concerned. Wala siyang ina-admit na alam niya na Koreano yon. In fact, hindi po niya alam. Ang alam niya, yung po ay galing, yung cadaver na yon ay galing sa operasyon nila Santa Isabel sa Oplan Tokhang. Hindi po niya alam na yun po ay from a kidnap for ransom case. Isinumite na rin ni Santiago ang cellphone niya kung saan daw siya tinawagan ni Santa Isabel. Binigyan ng korte ng 5 araw ang PNP Anti-Kidnapping Group at ang NBI na magsumite ng lahat ng ihahaing reklamo kahit nagsimula ng preliminary re-investigation. Ang 7 Angeles City Police naman na sangkot sa iba pang kaso ng kidnapping umano ng mga Koreano, inilipat na sa Camp Crame mula sa Angeles City PNP. Ivan Mayrina, GMA News. Inamin ng dating pulis at may-ari ng Dream Funeral Homes na si Gerardo Santiago na tinawagan siya ni SPO3 Ricky Santa Isabel para ipakremate ang labi ng dinukot at pinatay na negosyanteng si G. Ju. Ito ang isa sa mga lumabas sa preliminary investigation sa Department of Justice kanina. Ayon sa abogado ni Santiago na si Attorney Restituto Mendoza, ito ang nilalaman ng isinumiting affidavit ni Santiago sa NBI. Sa naturang affidavit din ni Santiago, nakasaad na sinabi sa kanya ni Santa Isabel na biktima ng Oplan Tokhang ang Korea National. Hanggang dito lamang umano ang partisipasyon ni Santiago dahil bahagi raw talaga ng kanyang negosyo ang pag-cremate sa mga labi. Hindi rin daw niya tinanggap ang golf set ni G dahil hindi naman siya marunong maglaro ng golf. Matatandaan ng inspeksyonin ng mga pulis ang punerarya ni Santiago, tumambad ang golf set ng Koreano. Samantala, i-turn over na sa mga otoridad ang telepono na ginamit umano ni Santiago para kausapin si Santa Isabel. Mariin namang itinanggi ng dating informante ng NBI na si Jerry Omlang na may mga tauhan ng National Bureau of Investigation na sangkot sa pagdukot kay G. Siya umano ang nakitang kasama ni Santa Isabel sa CCTV kung saan nakunan siya nagwi-withdraw sa umano'y ATM card na Koreano. Ayon po kay Omlang, nagkataon lang daw na magkaibigan sila ni SPO3 Ricky Santa Isabel kaya't napasama siya sa krimen. Tingin din niya ang team leader ni Santa Isabel na si Superintendent Rafael Dumlao ang mastermind sa pagdukot dahil si Dumlao umano ang nag-utos kay Santa Isabel. Hindi naman dumalo si Superintendent Dumlao sa preliminary investigation para umano sa kanyang kaligtasan. Samantala, hinamon ng isang tumakbong senador si Ombudsman Conchita Carpio Morales na magbitiw na lang sa pwesto. Ayon kay Greco Belgica, hindi umano ginagawa ni Carpio ang kanyang tungkulin sa pamahalaan. Kaya maraming kaso ang hindi nare-resolba. Para sa kabuong detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Hinamon ng isang tumakbong senador si Ombudsman Conchita Carpio Morales na magbitiw sa kanyang tungkulin kung hindi mapapatunayan na ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Ayon kay Greco Belgica ng programang Ireklamo kay Greco, kung talagang ginagawa ni Ombudsman Carpio ang kanyang tungkulin, dapat ipakita niya ito sa publiko. Challenge ko kay Madam Ombudsman na napakahusay na abogado at justice. Correct. Kung ang sinasabi niyo ay meron kayong ginagawa, kasi statement niya, sigurado ka bang wala kaming ginagawa? Ilabas mo, ma'am, kung meron kang ginawa. Ilabas mo in public, wag mong itago. Bakit mo tinatago sa amin kung meron kang ginagawa? Ngayon na meron naman calls, ilabas nyo. Kung totoo po yan na meron kayong ginagawa, ilabas nyo, pakita nyo sa publiko, through media, tatahimik kami. Kung wala, yun yung problema. Bukod dito, binatikos ni Belgica ang pagkakaroon umano ng selective justice ni Carpio at pinagbibintangan itong pinuprotektahan ng kanyang mga kaibigan. Sinisiri ni Belgica ang mabagal na justice system sa patuloy na paglaganap ng krimen sa bansa. Itong mga crook cops na involved sa droga na pumapatay ng mga tao din nila at yung mga sindikato na sa droga na pumapatay naman ng pulis. Tapos ngayon naman yung sindikato obviously tumatrabaho sa loob ng krami para i-discredit si Bato. Alam mo, kung tayo ay naka-jury system,
tapos restored ng death penalty for heinous crimes. Whether you're a police or you're a hoodlum, when you commit a crime and people knows about it, you go to jail, you die for heinous. Sinibak sa pwesto at inilipat ng assignment ang 4 na opisyal ng NBI o ng National Bureau of Investigation na nadadawit sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Tingin naman ng isang kongresista na dating pulis, hindi lang basta tokhang for ransom di manong nangyari kay Ji. May report si Emil Sumangil. Kaso nila? Maraming kidnapping cases na ang nahawakan ni dating CIDG Director Romeo Acop bago nagretiro sa serbisyo at maging congressman. Ang alam ni Acop, base daw sa mga karanasan na niya, hindi lang basta tokhang for ransom ang nangyari sa Koreanong si Ji Ik-ju. Kung kikidnap ka ng isang tao at ransom ang dahilan, bakit mo pinatay ka agad? On the same day that you got him. Pagkakuha, inikot sa Quezon City, dinala sa Camp Crame, and right there and then pinatay. And then, several days later, saka sila humihingi ng ransom. Patay na. And you know, sa kidnap for ransom, yun ang buhay mo, proof of life. Mungkahi ni Acop sa mga nag-iimbestiga, i-background check pa ng malaliman ang Koreanong biktimang si Ji. Bukod sa mga pulis, tingnan din anya ang involvement ng NBI officials di lamang sa krimen, kundi pati sa online gambling sa Clark, Pampanga. May natanggap daw na impormasyon ng kongresista sa anggulong ito at hindi raw talaga ransom ang dahilan ng pagdukot at pagbatay kay Ji. The Korean was involved in manpower services from my information. Okay. And lahat ito, from my information, merong violation sa ating mga batas yan. Okay. So, I think some law enforcers took advantage of this. Ang isa sa mga suspect na si Superintendent Rafael Dumlao ang nagsabi na may mga kasabwat daw ng mga taga-NBI. Base sa kwento sa kanya ng isa pang suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Kapwa itinanggi ni na Dumlao at Santa Isabel na may kinalaman sila sa kaso. Itinanggi rin ni NBI Director Dante Giran na may sangkot na taga-NBI. Ang nadawit na Jerry Omlang na umamin ding kasama ng dukutin si Ji ay striker o utusan lang daw sa NBI at hindi empleyadong siniswelduhan. Pero kanina, 4 na NBI official ang tinanggal sa pwesto at inilipat sa ibang assignment kaugnay ng kaso ni Ji. Ang NBI NCR Chief na si Ricardo Diaz binalik sa Regional Operations Service. Ang head agent na si Darwin Lissing na humarap sa press con noong isang araw kasama ni Omlang inilipat sa Bicol. Si Attorney Roel Bolivar na head ng Task Force versus Anti-Illegal Drugs inilipat sa NBI clearance. Si Attorney Jonathan Galicia naman na deputy ni Bolivar ang papalit sa lugar niya. Si Attorney Jose Yap tinanggal bilang Deputy Director for Investigative Services. Pero ayon sa hepe ng anti-kidnapping group, marami pa raw sangkot. Base sa sinabi sa kanya ni Rafael Dumlao. Mga alias pa rin yung iba, pero meron na kami mga effort. Pero yung mga additional, kung i-base natin, kung ano pa yung anong pruwebang ibibigay sa atin ni Superintendent Rafael Dumlao sa statement niya, ay siguro meron kung he could. Dahil sa pangyaring ito, naghain ng resolusyon sa Kamara si Acop para mag-imbestiga kung may breakdown of discipline sa PNP organization at para masiyasat ang recruitment at training sa PNP. Emil Sumangil, GMA News. Isang batang lalaki na pauwi na sana mula sa eskwelahan ang pinaghahanap ngayon ng kanyang pamilya. Nakunan pa ng video ang bata na sinabayan ng isang binatilyo ilang sandali bago siya nawala. May report si Bernadette Reyes. Umani na ng halos 40,000 views ang videong ito ng 10 taong gulang na si Rolf Johnson Villanueva na nawala nitong Lunes ng tanghali. Sa CCTV makikitang naglalakad si Rolf at pauwi na sana galing sa eskwela. Maya-maya, tila nagmadaling maglakad si Rolf. Sa isang punto, makikita ang isang binatilyong lumabas mula sa isang eskinita. Sandaling pumasok ng eskinita saka muling lumabas hanggang sa sinabayan na niyang maglakad si Rolf. Di na nahagip ng CCTV ang mga sumunod na nangyari. Pero kwento ng isang saksi, imbis na hintayin ni Rolf ang 11 anyos na ate niyang si Fiona kung saan sila madalas magtagpo, nakita raw ng saksi na tumatakbo papalayo si Rolf. May nakausap po akong bata na kasabay niya paglabas. And then pag sabi nung bata paglabas daw ng gate, nagtatakbo yung bata. Baka sa gate pa lang may naghinga niyo sa kanyang.
Di pa rin natatagpuan si Rolf kaya ang kanyang pamilya nangangabang baka may dumukot dito. Di na rin pumapasok na eskwela ang mga kapatid ni Rolf dahil sa takot sa nangyari. May kaaway ba siya sa school? Wala po. Sana bumalik ka na dito, Rolf, sa bahay. Kasi... Ipinakalat na rin ng pamilya ang mga larawan ni Rolf sa kanilang lugar sa pag-asang makatutulong ito sa paghahanap sa kanya. Nakatimbre na rin sa lahat ng police station sa Metro Manila ang pagkawala ni Rolf. Patuloy naman ang follow-up operation ng Taguig Police sa insidente. Mensahe ng ina ng biktima sa sinumang maaaring kumupkup ngayon sa kanyang anak. Nakikiusap po sana ako kung sino man po yung kumukupkup sa anak ko sa ngayon. Baka pwede pong isurrender na lang sa barangay or kung hindi nyo po maihahatid sa amin kahit po sa mga otoridad. Na kung naririnig mo or nakikita mo kami ngayon, sana makiusap ka na ihatid ka dito. Bernadette Reyes, GMA News.